FM Radio, IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM, proud member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng Anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes, kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. At ngayon, narito na ang... Okay, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Muli po, magandang nagmamadaling hapon sa inyong lahat ng nakikinig dito sa programang Balita at Talakayan. Ang oras po natin ay alas 12:05 na nagmamadaling hapon. At siyempre, ikalabing siyam ng Abril taong 2024. At napakabilis nung panahon, mamaya Mayo na. At yun na yung mga piyestahan. Maglalabasan na naman yung mga diyan. Mga piyesta sa bawat barangay. Siyempre, pag may mga piyesta, merong mga entertainment dyan. Kasama na dyan yung mga peryahan. Okay, medyo wala po yung ating kapartner ngayon at may inaasikasong mahalaga lamang, pero magbabalik po siya sa Lunes. Makakasama po natin. On the way po siya pauwi. Nasa Manila po siya. May inasikasong mahalagang bagay lamang po. Medyo mainit yung panahon natin, Lahat ng ating mga kababayan ay pinapayuhan nating wag masyadong magbilad sa initan. At talagang sobra-sobra, madami pong nagkakasakit at siyempre yung mga heat stroke ay madami din pong tinatamaan. Sa Manila po ay meron ng mga nagsususpending mga eskwelahan dahil po sa sobrang init at ginagawang online na lang po yung klase. Hindi ko lang alam kung dito po sa atin sa Mindoro ay meron na pong mga nagsususpindi ng klase gawa dyan sa init na yan. At siguro panalangin natin na sana umulan naman para naman makaranas kahit kaunting lamig yung ating panahon. At syempre, yung ating mga magsasaka kawawa din. Bagamat tatapos na yung anihan ng palay, pero yung ibang mga magsasaka na hindi naman palay yung tinatanim, yung mga gulay, katulad ng mga nabalitaan natin, yung mga sibuyas yata dyan sa parte ng south, medyo kandatuyo na. Dahil doon sa sobrang init. At syempre, malaki po ay yung lugi nila at kailangan na naman ng gobyerno yung tulong na mabigyan itong ating mga kawawang magsasaka. Kaya pinapayuhan po natin lahat po magdala ng tubig, Huwag masyadong magbibilad, magdala ng payong. At iba po yung init na nararanasan natin ngayon, hindi po yung pangkaraniwang init 'yan. Yan po ay maaari po kayong magkasakit, O madaming hospital ngayon. Yung iba na high blood, na mild stroke, gawa po diyan sa sobrang init. At syempre, paalala na rin po sa ating mga mga motorista, konting ingat po sa pagdadrive
dahil napakarami pong aksidenteng nangyayari sa panahong ito dahil na rin siguro sa epekto ng init ng araw. Kaya konting ingat lang po, mahirap din po yung ma-aksidente at ma-ospital. Kaya kaya konting ingat-ingat. Ugalin po nating i-check yung ating mga sasakyan. Partikular po yung ating mga gulong. Lagi po nating i-check kung okay ba yung hangin. Ganun din sa mga kababayan nating gumagamit ng mga four wheels. Konting lamig din lang po ng ulo. Huwag niyo pong isabay yung init ng ulo nyo sa init ng panahon. Dapat kalmado kayo at mahirap maka-aksidente o kaya kayo ang ma-aksidente sa panahong ito. Bago po tayo magtuloy-tuloy at siguro may ilan po tayong balitang nasyonal na gustong basahin sa inyo. Ito po yung mga nangyayari o mga kaganapan dyan sa nasyonal. Ito po, Pangulong Marcos idawat paghuli sa e-trikes o e-bike sa Metro Manila. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at mga lokal na pamahalaan na bigyan ng isang buwang palugit bago hulihin ang mga e-trikes o e-bike, tricycle, pedicab, pushcart at iba pang mga katulad na sasakyan na dumaraan sa mga national, circumferential at radial roads sa Metro Manila. Ayon sa Pangulo, kailangan pa ng magbigay ng sapat na panahon para mapalakas ang information campaign at malaman ng publiko ang ban sa mga nabanggit na uri ng transportasyon sa mga pangunahing kalsada. Ngayong araw na ito, iniutos niya sa MMDA at sa lahat ng lokal na pamahalaan sa Metro Manila na bigyan ng palugit ang mga e-bikes at iba pang apektadong sasakyan na dumaraan sa ilang tukoy na daan sa Metro Manila. Pahayag ni Pangulong Marcos sa kanyang ex-post. Pero nilinaw ng Pangulo na mananatiling bawal ang pagdaan ng mga e-trikes at e-bike sa mga pangunahing lansangan. Alinsunod sa MMDA Regulation Number 24-002 Series at 2024, layunin ng palugit ay hindi muna tikitan at wala munang multa at pag-impound sa mga e-trike at e-bike. Kung paparahin naman sila, ito ay upang ituro ang mga alternatibong kalsadang maaari nilang gamitin at paalala na rin sa mga motorista ng e-bike at e-trike sa bagong patakaran para sa kanilang kaligtasan at layunin ng lansangan. Ayun, ito po yung mga balita ngayon sa mga e-bike at e-trikes. Marami rin po yan dito sa ating probinsya. Ang sinasabi nga, ito yung hari ng kalsada ngayon. Mamaya, medyo talakayan natin ito. First Lady, inamin may tampo kay Vice President Sara. Inamin ni First Lady Lisa Araneta Marcos na badchat si Vice President Sara Duterte sa kanya. Ayon sa First Lady, nasaktan siya dahil nang akusahan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isang rally na bangag sa droga ay tinawanan ito ni Vice President Sara. Gate pa ng unang ginang, nasaktan siya dahil gagawin lahat ng kanyang asawa na ipagtanggol ang Vice President, subalit tinatawanan lamang niya sa isang rally habang tinatawag na bangag sa droga ang presidente. You run together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagin yung presidente mong bangag. Di ba? We'll rise together again. You will go to rally, your president will be called a drug addict. You're going to lap. Tama na yan. Even former Vice President Leni Robredo never did that. Ayon pa sa First Lady. Sa interview ng broadcaster na si Anthony Taberna na nakapost sa social media, ang tinutukoy ni Lisa ay ang prayer rally sa Davao City ng ama ni Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-akusa kay Marcos na adik. Ayun, siguro po ito po yung isang rally na naganap doon sa Davao na kung saan yun nga tinawag ni Pangulong Duterte. Hindi naman yata si Vice President Sara Duterte ang nagsabi na bangag ito. Ang nagsabi po yata nito ay yung ama. Kaya lang tumawa yata si Vice President Sara Duterte at nakita yata.
So dito nasaktan yata yung ating First Lady. Kasi sa mga sa mga nakaraang interview, pag may pagkakamali yung Vice President, ito yung pinagtatanggol ng ng ating Presidente Bongbong Marcos. Pero dito nakita yata parang tumawa. Tumawa do sa tinura ng kanyang ama na bangag na presidente. Sa bagay, mukha namang matagal nang may hidwaan yung dalawa yung dalawang babae na ito, itong First Lady natin tsaka si Vice President Sara Duterte. Malimit nating makita sa mga pagtitipon hindi naman talaga nagpapansinan na itong dalawang ito. Matagal na. At dito naman po sa issue ng ng e-bike dito sa ating lalawigan, napakarami na po diyan. Kasi mura pong bilhin 'yan. Mga e-bike na aminin natin nakakatulong naman po yan doon sa iba nating kababayan. Kaya lang ay wala po ditong malinaw na regulasyon sa paggamit po nito dahil sinasabi nga nung iba, yung mga tricycle, yung mga nakamotor, sila ay gumagastos doon sa sa pagbabayad, kumuha sila ng mga rehistro dyan sa LTO, pero itong mga e-bike na ito na nagkalat ngayon, ay libreng paglagalag diya sa mga pangunahing karsada natin. Kasi hindi naman tumahuli ng LTO dahil wala namang malinaw na batas para hulihin itong mga ito. Kaya kailangan pang magkaroon ng legislation diyan para matukoy kung ano ba talaga dapat ang magiging role nila diyan sa karsada. Hanggang ngayon wala pa pong malinaw na batas para diyan. Kaya ang ginagawa ng mga LGU, katulad sa Metro Manila, bawal po yan sa mga pangunahing karsada. Doon lang po yan sa mga lugar na kumbaga barangay o kaya sa mga subdivision ginagamit, pero doon sa mga pangunahing karsada po ay pinagbabawal na po ito. Ito nga, nagbigay lang ng kaunting palugit itong ating Pangulo para inform itong mga may-ari ng tribag na maaaring hulihin na nga sila pagka sila may mga nilabag na batas trapiko, lalong-lalo na din sa mga pangunahing karsada. Dito po talaga namang yung mga e-bike, mapapansin nyo, ang nagdadrive diyan pag hindi babae, karamihan yata nakikita ko diyang nagdadrive, puro babae at saka may mga estudyante. Yung iba diyan wala pong lisensya na may papakita. Hindi ko lang alam kung itong mga ito ay sabagay, hindi naman sinisita ito ng LTO kaya wala nang hihinging lisensya sa mga ito. O kaya siguro yung mga nagdadrive diyan, yung kung di man, may mga edad pa nga yung iba May yung iba diyan, mga estudyante, napakababata, nakakapag-drive ng e-bike. At marami na ring aksidente ang kinasangkutan nito mga e-bike na ito dito sa ating lalawigan. Partikular dito sa Calapan City. Ay, busy po ang ating Congressman Arnan Panaligan ngayon kasi bakasyon po siya ng isang buwan pero mukhang next week o 2 weeks ay babalik na sa Kongreso tong mga ito. Ngayon po yata ay nasa San Teodoro ito at inaasikaso yung mga pinapagawa doong mga farm to market road. Yun po yung napakagandang project na makikita natin na talagang makakatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga magsasaka. Ito mga farm to market road prioridad ito para sa para sa ating mga magsasaka para mapuntahan sila ng mga kumbaga yung mga bumibili ng mga produkto nila o kaya yung paglalabas ng produkto nila ay maging madali pagdadala ng mga fertilizer doon sa kanilang lugar ay maging madali. Kasi pagka walang farm to market road hirap na hirap ang yung ating mga magsasaka sa pagdadala ng kanilang mga gamit diyan sa mga taniman nila. Kaya napakaganda po ng mga proyekto yung mga farm to market road. Kung makikita nyo yung isang project dito ni Congressman Arnan Panaligan na masasabi na rin natin isang farm to market road dito sa Calapan City ay yung diversion na papuntang Santa Isabel na karsada na pasok dito sa may pwede kayo sa Tibag, pwede diyan sa may Mogas. Nanlabas nyo dyan sa may Santa Isabel na, madadaan nyo dyan talagang puro palayan. At kagandahan, talagang yung mga biyaheng Puerto Galera, Canubing, Baku,
o dyan sa Nauhan, Weste, no? Sa West Nauhan, ay pwedeng pong dumaan dito. Na kung kayo po ay nahihirapan sa trapiko dito sa mga main road, kita nyo naman pag umaga, lalo pag umaga, di ba, makikita nyo, talaga namang napakabigat ng trapiko na nangyayari diyan, dyan sa mga tapat ng school, dyan sa may Oriental Mindoro National High School, dyan sa may Minskat, ay talagang makikita nyo yung traffic dyan sa umaga. Ngayon, kung gusto nyo hindi ma-traffic at wala naman kayong dadaanan dito sa mismong main road, ay pwede na po kayo diyang dumaan sa may diversion road na naging project po ni Congressman Arnan Panaligan. Parang talagang malaking tulong sa trapiko at malaking rin tulong ito doon sa ating mga magsasaka na merong mga lupain diyan sa lugar na yan. Ay, binabati nga pala natin ang Barangay Evangelista diyan sa Nauhan, doon sa kanilang 99 founding anniversary. At mukhang best press yata ng piyesta ngayon diyan sa Barangay Evangelista. Ito ay sakop ng Nauhan eh. At sa isang taon ay magwa 100 na sila, anniversary. Ba? Matagal na rin pala itong Evangelista Talagang happy piyesta sa inyo. Sa bukas yata ang piyesta ng kapiyastahan ng Barangay Evangelista. Mamaya po ay paririnig natin yung isang interview ng aking kapartner kay Congressman Arnan Panaligan tungkol po dito sa sa ating Mimaropa Regional Hospital doon sa kasi ito po pasado na po ito sa Kongreso at sa Senado ay sigurado na rin sanang papaseto, kaya lang may mga humabol po, hindi natin malaman kung bakit hinabol ito. Ay medyo mabibinbin po. Magtatagal po yung pag-implement lalo nito. Dadaanin pa tatagal pa ito ng taon uli. Kung sakasakaling yung version ng provincial government ang masusunod. Kasi ito, iahanap pa ito iahanap pa ito uli ng pondo. Magagawa ka pa ng mga building dito. Ang tagal po nitong pinaglaban ng ating congressman, yung dalawa pa pong congressman natin, si Congressman Umali, Congressman Doy Lechon, at ito na nga sa panahon po ni Congressman Arnan Panaligan ay talagang naaprubahan na po ito. Perma na lang po ng Pangulo ang kailangan. Kaya lang, nagtataka tayo bakit may hinabol pa ito ng provincial government ni ng Governor Bons Dolor. Ang tingin natin dito, lalong magtatagal. Ang dahilan ay sinasabi ay yung i-retain yung provincial hospital at ang gawing Mimaropa Regional Hospital ay yung dating provincial hospital. Kung ganun po ay magtatagal po yan, aabutin po yan ng taon yan. Yan na po ang inaantay ng ibang empleyado natin na nagtatrabaho diyan, yung mga health worker natin ay talaga namang gustong-gusto na nilang maging regional hospital, yung ating kasalukuyang provincial hospital. Siguro parinig po natin yung yung interview ni kasamang Tom Lago kay Congressman Arnan Panaligan tungkol po doon sa nangyari diyan sa issue po ng Mimaropa Regional Hospital. Ay, nahanap lang po at tuloy-tuloy po tayo para marinig po natin yung paliwanag niya tungkol dito po sa sa nangyaring issue po dito sa itatayong Mimaropa Regional Hospital. Actually wala naman pong kumbaga ang atin lang po sana dito, sana hindi na po ito hinabol itong pag-i-implement po ng Mimaropa Regional Hospital. Okay, parinig po natin. Yan ng unang distrito. Makakapanayam ho natin ngayong araw, mapalad ho tayo. Magandang tanghali ho, Congressman Panaligan. Magandang tanghali Sir Tom at saka kay Sandri. At magandang tanghali po sa ating mga kababayan, lalo na sa 1st District ng Oriental Mindoro. Ito po ang inyong lingkod, Congressman Arnan C. Panaligan, na nagpapakit ng pagbati sa inyong lahat. Unang-una kong kukumustahin ko kayo.
Kumusta naman ho yung pag-iikot ng amin hong butihing congressman sapagkat alam ho natin na bakasyon ho ngayon eh. Wala hong sesyon kayo. Well, walang session ng Kongreso, recess. Aha. Pero hindi naman talaga bakasyon kung tutuusin yun. Dahil siguro yung iba, no? Pero tayo, hindi tayo umaalis eh. Hindi pa tayo nakapagbiyahe mula nung tayo naging congressman noong 2022, ano? Maging sa ibang parte ng, kahit sa Pilipinas, ano ha? Tayo po ay patuloy naman nag-iikot sa mga barangay. Nung nag-umpisa ang recess na noong Marso 21, nakatao mga panahon niya ng mga barangay assembly, kaya tayo po yung nakakatalo sa mga barangay assembly. Dahil iba't ibang barangay, hindi ka natin kaya lahat kasi 262 barangay siya, ano? Ganun din, kahit walang barangay assembly, tayo po umiikot sa mga barangay para makipagpulong sa mga barangay officials, sa mga sektor, no, mga organisasyon, sa mga iba-ibang sektor. At ganoon din para po mag-blessing ng mga proyektong tapos na. Ito nagdaang ilang linggo, sunod-sunod po natin blessing, ano, mga school building sa barangay personas, komunal, sa tabon-tabon. Meron tayong mga barangay multipurpose building na nag-blessing, ano, sa mga ilang barangay din. So sa naalabi pong 3 linggo ng ating recess ay tayo rin patuloy na magbe-blessing, magkapasinaya ng mga kompletong projects na natin. Kung tatanong ko lang ho sa inyo, kumusta na po yung status nga pala sapagkat yung mga kababayan nating mga empleyado ng Provincial Hospital at ilang mga kababayan nating nag-aabang, tinatanong ho sa akin, kumusta na daw yung status ng inyong ipinasang bill para sa conversion ho ng Provincial Hospital into Regional Hospital? Nagkaroon ng problema yan, ang gusot, ano? Pasado na sa House yan, no, pang isang taon. Yung Disyembre, ano? Ayun, ipasa na yan sa Kamara, sa House of Representatives, ano? Yes, at sa Senado na. Sa Senado, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari dahil nagpahayag ang provincial government na sila ay parang tutol, ano? Hindi naman tutol talaga, pero nagbungkahi sila, nagkaroon ng counter proposal sila. Na sahit daw na yung kasalukuyang Oriental Mindoro Provincial Hospital ang gawing regional hospital sa ilalim ng Department of Health, ay yun daw ipanatiliin na lamang na under ng provincial government. At sa halip, ang kanilang panukala ay magpagawa na lang ang DOH ng sariling hospital, regional hospital. So yun ang nangyari. Siyempre, ang Senado hindi naman basta mag-a-approve yan ng ating panukalang batas kung ganyang merong salungat na pananaw ang provincial government, ano? Yes, paano? Ito siya, siyempre, kung yan ang pananaw ng provincial government, baka hindi na i-turn over sa Department of Health. Ang OMPH, ano, kahit ipasa natin ang batas. So, yan ay, nagkaroon tayo ng gusot, ano? Nagkaroon tayo ng problema sa bagay na yan. At mag-delay, ano? Sayang kasi kung ang kasunod yung ating original na panukala, yung bill natin, ay mabilis na sana kasi nandiyan yung ospital ano? I-absorb lamang Department of Health ang mga empleyado, ang mga doktor, at hindi lang yun, magdadagdag sila ng plantilla, magdadagdag sila ng mga item para sa doktor at saka health workers, ano? Saka nandiyan na. Kaya lamang, kung ayaw ng provincial government, ay hindi naman talagang Senado basta mag-aproba ng ating panukala, ano? Kung walang pagsang-ayon ng provincial government kasi kailangan mag-concourse sila. Kaya mag-turnover Kaya tayo ay parang back to square one. Mag-uusap kami ng provincial government, ano? Mag-uusap kami ng Senado tungkol sa bagay na yan, kung ano magandang solusyon dyan, ano? Pero ikaw may solusyon tayo dyan, ano? Nakikita natin ang merito naman ng proposal ng probinsya, pero yung nga naman nakakalungkot kasi madi-delay ang conversion. Delay. Ino-offer ng provincial government yung site ng lumang ospital sa Barangay Ilaya, no? Yes, na site ng regional hospital. Pinag-aaralan ng DOH yan kung tatapipin nila yung alok na yon. So ibig sabihin, okay din naman yung kaya lamang ay magtatagal tayo mga ilang taon ang bibilangin. Bago may pagawa ang bagong ospital. So ibig sabihin, Congressman, hindi pa ho kayo nagkaroon ng pag-uusap ng ating provincial governor regarding dyan? Nag-usap kami, kung sa bagay na bago pagka-hearing ng Senado. Matapos na rin tayo ang kanilang pagtutol, ano, ang kanilang counter-offer. Sabi ko sa kanya, yung ang plan A natin, yung aking original proposal. Yes, Ang plan B, counter-offer nyo, as is, ano, status ko, pero ibibigay ninyo sa DOH yung site ng lumang ospital para maging
regional hospital sa DOH, ano? Pero yung bagay na yan ay makaka-delay. Yes, Hahanapan pa natin ng pondo, no? So yung Oo. ano ho yung pinaka main reason nila kung bakit gusto pa nilang baguhin yung proposal? Sabi nila, mawala daw ng provincial hospital ang probinsya, ano? Well, nakikita na natin ang puntong yon. Yes, Sabi ko, ba't hindi natin ang ating buksan ulit provincial hospital, yung nandun sa bundok, yung luma, i-renovate natin, i-expand natin yan, i-repair natin, i-renovate natin ating gawa ng panibagong building, pupunduhan ko rin, tutulungan ko sa Kapitolyo para mapunduhan sa Kongreso, no? Or yung Pinamalayan Hospital, nasa gitna yan ng probinsya Yes, di ba? Gitna, napaka-strategic ng lugar. So counter-offer ko yan ang aking counter-offer sa counter-offer ng provincial. So, isa pang reason ay parang pag daw regional hospital ay kukunti ang bed, ang kama na i-allocate sa provincial, sa Mindoro, Oriental. Kinausap ko ang DOH, hindi naman yung totoo. Alam mo, dito naman nakalagay ang, sabi ng regional director, ay hindi naman yun totoo, no? Hindi po nililimitahan ang bed capacity na ibibigay sa regional hospital sa Oriental Mindoro. Unang-una narito naman sa kalapan ang hospital, ano? Basta nagkaroon ng emergency, kailangan ng pasyente, hindi man natatanggihan yan. So, yun ay madaling pag-usapan yung bagay na yun, ano? So, yung concern ng provincial government na kailangan ay magkaroon sila sa isang hospital, ang counter-offer ko naman yung lumang hospital pwedeng buksan uli. Tulad yun naman talagang traditional site ng hospital. Pwedeng i-renovate natin, tutulong tayo. Another proposal, yung Pinamalayan, ano? Yes, So, siguro, kailangan gusto ulit kami ni Governor sa bagay na yan, ano? Hindi man dapat pag-awayan siguro yan, bagay na yan, ano? Baka lalo makadelay, ano? Yes, Mag-usap kami. Imbitahin ko siya na pag-usapan natin detalyeng yan, bagay na yan. Pero pinakamaganda, best solution talaga, yung paring original proposal natin, ano? Nakakalungkot to kasi, Congressman, sapagkat naka-step 1 na kayo kumbaga, alam mo, ang hirap. nandyan na Tama yun. Nandyan na Nasa Senate na alam mo, ang hirap magpasa ng batas. Ano? Talagang naghihirap ako dyan. Ilang araw tayo talagang tumutok dyan. Nakipag-usap tayo. Hindi ganun kabilis gumawa ng batas, ha? Talagang halos makipag-usap, halos talagang magsumama ako dun sa chairman ng Committee on Health ng House na kanyang i-calendar na ang aking proposal na ito. Kanyang i-agenda na. Tapos sa Senate, ganun din. Tapos sa Romansade, nagkaganito, ano? Kaya, ay sayang ang effort natin, ano, ha? Sana naman ay magkasundo kami ng Governor tungkol sa bagay na yan, ano? At mapag-usapan namin yan na baka pwede pumayag na, ano, ha? Isa pa, maganda tanongin natin ang mga empleyado rin, ang stakeholder. Yes, ano? Wala kasi sila dun sa Senate hearing, ano? Pero natin ang mga doktor, ano ba kanilang sentimiento rin, di ba? Sa tingin nila. So, siguro after this ko, ibitahan ko si Governor na kami mag-usap ulit. Ibig sabihin po, linawin ko lang, doon sa counter proposal nila, sino ho yung nakapirma dito? Yung gumawa lang ba from Governor or meron hong resolution mula sa... Nagpumirma ang mayorya ng sangguniang panlalawigan, ano? Ang hindi lang pumirma yung hindi kasama sa partido, ano? Yung MBS, ano? Bukal Liachon, Bukal Neria, ano? Yun. Parang hindi ko lang si Bukal Pau Umali, ano? So yun na may resolution ng sangguniang panlalawigan at yun ang kanilang ipinakita sa Senado. Ayan. At least malinaw ho. Alam natin kung sino yung mga tumutol at sino yung mga pumapabor. Well, pag-usapan natin, sabi ko nga sa kanya, takil natin, ano bang win-win solution? At saka, ano ang magaling para sa taong bayan? Ang kailangan ho kasi natin dito, Congressman, yung prioridad kung sino ang dapat na makinabang at ano yung pinaka mabilis na hakbang. Yes. Oo. Given na yan na talagang pag DOH hospital talaga mas iba yan. Yes, Kasi ang DOH talaga nakaputok talaga yan sa mga hospital, ano? Ang DOH talaga nag-maintain ng mga malaking hospital, ano? Di ba? Yung Philippine Heart Center, National Lung Center, National Kidney Institute, yung Jose Reyes Hospital, East Avenue Hospital, Quirino Hospital. Lahat ng yan ay under ng DOH, Batangas Regional. Kaya mas nakatutok ang DOH sa pagpapatakbo ng hospital kasi yun ang mandato talaga nila.
Aha. Makakabuti pa nga sa Kapitolyo kung may nalipat sa DOH ng ospital dahil kabawasan yan sa kanilang gastusin. Aha, tama po 'yun. At Itinatanggal. mas malaki yung pondo kasi from regional hospital kumpara ho natin sa pondo ng provincial Oo. hospital na kung saan Totoo yun. Totoo kasalukuyan yun. sa kasalukuyan Totoo yun. congressman ay napakarami hong problema diyan sa provincial hospital ngayon. Well, narinig ko rin, ayaw ko namang magsalita na parang tayo ay nagpupuna, siguro mas alam niyo yan, kayo sa media, Ano masabihin ko kasi may kuring politika Aha. at baka ma-misinterpret na tayo ay nambabatikos. Hindi po yung ating intensyon, Aha. Alam natin, ako yung nanggaling sa governor, mahirap talaga mag-maintain ng ospital Yes, ang local government. Maliban lang kung ikaw ay mayamang LGU. Mhm. Katulad ka ng Maynila, meron kang ospital ng Maynila. Kung kasi yaman ka ng Makati, may ospital ka ng Makati. Aha. Pero alam ko naman ang ating lalawigan, katulad ng maraming lalawigan sa ating bansa, ay hindi naman ganun kalaki ang mga pondo at malaking bigat sa kanila ang mag-maintain ng ospital. Oo. Kung meron pa akong isang itatanong sa inyo, sapagkat dito sa ating lalawigan, palaki ng palaki ho yung naidulot ng El Nino phenomenon. Meron ho pang suporta from your office? Or Ayun po yung paliwanag ni Congressman Arnan Panaligan tungkol po doon sa issue ng Mimaropa Regional Hospital. Nagtataka lang po tayo, ito talaga binabanggit nga po ni Congressman Arnan Panaligan. Matagal po itong nilakad at talagang mahirap ang pagpapa-approve nito, pamula po sa Congress hanggang sa Senate. Sa Senate po sigurado makakalusot na ito Wala naman po mag-o-object dito. Kaya lang, nagtataka lang po tayo bakit humabol pa po ang provincial government sa pangunguna po ni Governor Bons Dolor na may pinapaliwanag sila na kung maaari mas ang gawing regional hospital ay yung dating provincial hospital. O may binabanggit siya na pwede daw siyang magpatayo nung isang hospital, yung provincial hospital na parang St. Luke's. Tingnan natin yung tungang lumang provincial, hindi nga nasolusyonan yung mga problema ang daming problema ng ating provincial hospital hanggang ngayon. Tapos ito ngayon sasabihin magpapatayo tayo ng isang mala St. Luke's na provincial hospital. Mukhang medyo hindi rin tama sa pandinig yung mga ganong proposal. Hindi natin alam kung bakit hinabol pa nito. Sa ganong nagtataka tayo na dapat talagang kumbaga inaantay na ito Madaming doktor na nag-aantay, nakakausap tayo, madaming empleyado na nag-aantay na talagang maging ito, ma-approve na itong ating provincial hospital na maging regional hospital. Maaaring masasabi natin yung intention ni Governor Bons Dolor na tungkol nga doon sa idodonate nila na 5 hectare daw diyan nakaragdagan diyan sa may lumang provincial hospital. Maganda rin naman po yung proposal ni Congressman Arnan Panaligan na para lang mapabilis yung approval nung Mimaropa Regional Hospital ay ang gawin nating provincial hospital ngayon, yung dating provincial hospital, yung bundok. Diyan naman talaga yung yung traditional natin, yung sinasabi ka na diyan naman talaga yung hospital. Yan yung i-improve natin. Yung sa issue ng ng mga sinasabi na Mimaropa, baka daw yung mga ibang lugar hindi matanggap diyan o may bed capacity. Bakit naman po ang Batangas City wala naman pong wala naman pong Batangas Provincial Hospital yan. Tinatanggap naman po lahat yan. Kahit nga po yung taga Mindoro, pagka pumunta diyan tinatanggap diyan sa Batangas Regional Hospital So siguro mas maganda pagigihin natin kung may plano man tayo na i-improve yung provincial hospital natin, mas maganda diyan na po sa sa luma. Yan na po yung pa-renovate natin, pagawa natin, paayos natin. At yung sinasabi ni Governor Bons Dolor ng mga karagdagang gamit, yung mga makabago, diyan natin ilagay yung mala St. Luke's na sinasabi niya. Ang mahalaga po, ma-approve na yung yung Mimaropa Regional Hospital natin. Isipin niyo, malaki ring katipiran sa ating provincial government. Yung pondong na maalis diyan sa ating Oriental Mindoro Provincial Hospital. Pwede nating ilipat 'yan doon sa bagong project niya na sinasabi na mala St. Luke's na Provincial Hospital. Pwede nating ibigay yung yung budget na
nanggaling. Diyan sa itatayong Mimaropa Regional Hospital kasi pagka yan po yung naitayo na na-aprobahan na po yung Mimaropa Regional Hospital, DOH na po may hawak niyan. At national na po ang magbabudget. At yung binabudget po diyan ng provincial hospital, pwede na pong ilipat doon sa mga sinasabi niyang provincial hospital. Di ba? Mas malaking katipiran pa yun. At ang magkagandahan nito, matagal na itong inaantay ng ating mga kababayan yung pag-approve diyan Tapos madidelay. Madidelay ito ng matagal. Pag na-delay ito, hindi lang naman siguro ito 1 taon, maaaring 2 taon. Tapos maghahanap pa ng budget. Magpapagawa ka pa ng mga building. Nagtataka lang tayo Bakit ngayon din lang ito nabuksan samantalang anong ito nilalakad, matagal nang nilalakad ito para maging regional nga. Wala namang nagsasabi na kailangang doon tayo magtayo sa sa lumang provincial hospital. Doon natin itayo yung ating bagong provincial hospital. So siguro po tama rin yung kay Congressman Arnan Panaligan na pag-usapang mabuti at kunin yung win-win solution kung alimbaga talaga ang dapat sa tingin ng ating mga kababayan, mas maganda nga gawing Mimaropa yung nandiyan sa may C5 dahil mas strategic yung lugar at saka nakatayo na. Hindi ka nagagawa ng mga building. Kumbaga, magdadagdag na lang diyan ang DOH. Magtatagal back to zero tayo niyan pagka nagkataon. Kasi pag nag-iba yung liderato, maaaring hindi na matuloy uli yung regional hospital na yan. Ang problema po doon tatagal kasi gagawa ka pa ng building. Siyempre, hahanap ka pa ng pondo. Ito, i-approve na sana ng Senate. Kaya lang may humabol nga. Di natin alam kung bakit hinabol pa ito. Itong pagpapatupad ito, sigurado naman daw na wala namang tututol na diyan sa Senado ngayon, mag-uusap pa uli ang provincial government at ang Senado. At pagka ang nangyari po diyan, yung sinasabi ni Governor Bonstolor, yung doon itayo yung bagong Mimaropa Regional Hospital sa lumang hospital at may donation na 5 hectares, magtatagal po yan. Magtatagal po at may posibilidad po na hindi pa matuluyan. Kung sakasakali kasi aabutin hindi lang 2 taon yan, ang bago magsimula uli yan. Kasi gagawa pa po ng mga building. Binabati po natin si dating House Deputy Speaker Congressman Doyle Leachon. At dati rin pong mayor ito. Siya po yung author nung City of Calapan, yung City College. Sa kanya pong panahon ay tayo yung City College. At ito tinayo dahil nga po doon sa ating mga walang kakayanang kababayan na pag-aralin yung kanilang mga anak. At marami na pong natulungan ito sa panahon po ni Congressman Arnan Panaligan. Tinuloy po ito, talagang mas pinaganda at dinagdagan yung mga benepisyong binibigay sa ating mga estudyante. Talagang hindi po binawasan yung pondo para po sa edukasyon. Dinagdagan pa po ito ni Congressman Arnan Panaligan at pinaayos. Tungkol naman po doon sa health, ay siguro pamilyar po kayo doon sa orange card. Ngayon nga po ay blue card. At ito po yung sa panahon po din ni Congressman Doyle Leachon, siya ay mayor pa. Naipatupad po itong orange card at marami pong natulungan. Marami pong natulungan kababayan natin dito pagdating po doon sa kanilang kalagayan. Pag na-hospital sila ay nakakahingi po sila ng tulong. At sa panahon pa rin po ni Congressman Arnan Panaligan, tinuloy din po ito. At mas lalo pong pinalawak yung serbisyo ng yung sinasabi natin blue card ngayon. Hindi rin po binawasan yung pondo nito, sa halip dinagdagan din po yung pondo ng mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Kasi ito yung dapat prioridad yung education,
yung sa health, yun yung dapat priority ng ating gobyerno. Noong nakarang linggo naman po ay may lumabas pong issue tungkol po dito sa sa city government. Yung isa yatang tagapagsalita nila ay nakapaglabas ng boast at ang sinasabi, bakit daw ang Calapan City Government ay nasa third class sa city pa rin hanggang ngayon. Ito po galing po doon sa isang tagapagsalita nung city government na ang pangalan niya ay Baron. Sinasabing dahil daw po ba ito sa mga incompetent na mga opisyales na nakaupo, kung titingnan nyo kasama na siya doon sa siguro incompetent kasi lahat ito pati yung executive, pati sinasabi niyang judiciary, yung sa sanggunian. Ito po yung sinagot ni Congressman Arnan Panaligan na pinaliwanag kung bakit hanggang ngayon ay nasa third component pa rin po tayo ng third class city. At siguro babasahin ko po yung kanyang mas pinalinaw na paliwanag tungkol po dito, ito po yung sa bisa ng Republic Act number 11964 na nagtatakda ng automatic reclassification ng mga local government unit o LGU, kung saan si Congressman Arnan C. Panaligan ay isa sa mga principal author ng nasabing batas na nagmula sa House of Representatives bilang House Bill number 7006. Ang Calapan City ay maaaring umangat ang classification bilang second class city sa 2025. Ano ang paliwanag kung bakit nagtagal sa third class ang Calapan City at hindi rin umangat ang classification ng lahat ng LGU sa buong bansa mula pa noong 2012? Ano ang kahulugan ng LGU income classification? Ang huling reclassification ng mga local government unit o LGU ay noon pang 2012. Mula noon ay hindi na nag-reclassify ang Department of Finance o DOF kasi ang sabi ng Department of Justice, isang legal opinion nito, ay walang kapangyarihan ang Department of Finance na mag-reclassify ng mga LGUs at tanging ang Kongreso lamang ang pwedeng mag-reclassify ng mga LGU sa pamamagitan ng isang batas mula 2012 hanggang 2023. Walang batas na ginawa ang Kongreso tungkol sa income reclassification ng mga LGU. Mula pa noong 2012 ay hindi na gumalaw o umangat ang income classification ng lahat ng LGU sa buong Pilipinas. Hindi lamang ang Calapan City, dahil pinagbawalan na ang DOF na mag-reclassify, at dahil dito ang kasalukuyang Kongreso ay nagpasa kamakailan ng batas na nagtatakda ng automatic reclassification ng mga LGU based sa kanilang natamong average annual income sa loob ng 3 magkakasunod na taon. Sa ilalim ng batas na ito, ang Republic Act number 11964, kung saan si Congressman Arnan C. Panaligan ay isa sa mga principal author, maaring tumaas na sa second class ang reclassification ng Calapan City sa taong 2025. Ang classification ng mga LGUs based sa average annual income ay hindi sukatan ng antas ng kaunlaran ng LGU o kalidad ng pamuhay ng mga residente ng LGU. Ang classification ng LGU ay nakabase lamang sa kinikita o revenue nito mula sa mga buwis na nakukolekta nito. Ang karaniwang pinaggagamitan ng classification ay bilang basihan ng sweldo ng mga kamuani ng LGU at pagtakda ng minimum wage sa isang lugar. Ginagawa rin itong pamantayan kung saan ang isang LGU ay kwalipikado sa mga ayudang pinansyal o sa pagsali sa ilang programa ng national government. Halimbawa, ang mga 4th at 5th class LGU ang karaniwang nakakatatanggap ng mga ayuda, subsidy at grant o ilang programa mula sa national government. May mga programa ang national government kung saan diskwalipikadong sumali ang mga 1st at 2nd class LGU. Subalit tulad ng unang nabanggit, ang income classification ng LGU ay walang kaugnayan sa antas ng kaunlaran o uri ng pamumuhay sa isang LGU. Yun, ito yung mas pinalinaw na paliwanag ni Congressman Arnan Panaligan
tungkol dun sa sinasabi ng isang tagapagsalita ng city government na hindi daw nawala sa third class city yung ating Calapan City. Kasi nga itong noong pang 2012 pa, mula noon hindi na nag-reclassify ang Department of Finance. So 2012 pa. Kaya hindi na nag-reclassify ang Department of Finance. Kasi ang sabi ng Department of Justice sa isang legal opinion nito ay walang kapangyarihan ng Department of Finance na mag-reclassify ng mga LGUs at tanging ang Kongreso lamang ang pwedeng mag-reclassify ng mga LGU sa pamamagitan ng batas mula 2012 hanggang 2023. Ayun. Napakalinaw po ng paliwanag ni Congressman Ardan Paniligan. Sana ay maunawaan ito nung naglabas ng post kung bakit ang city government ay sinasabi niyang nasa third class city pa rin. Mukhang lahat yata kinastigo na nito do sa city government. Ultimo yatang yung nag-appoint sa kanya. Mukhang ang ginamit pa yatang word dito yung uto-uto uto-uto yung mga opisyales. Hindi natin alam kung anong reaksyon dito ng executive. Sila naman yata ang nag-appoint dito bilang tagapagsalita ng city government. Naka-carry battery back. Mayroon silang mic. Ayun. May commercial, Good. Oo. Kaya yun yung sinasabi, kung bakit hindi umaangat ang Calapan City sa third class city. Pero hindi daw yun ang basihan. Kasi nga 2012 pa yung sinasabi na third class city. Iba na ngayon, malaki na yung pagbabago. Kumbaga pagka nagkaroon na din ng classification, iba na yung status ng Calapan City. Maaring nasa second class na tayo. Malaking bagay 'yon. Ayun, sa politika naman mukhang umiinit na, malapit na po yung filing ng politika. October yata may mga magpapail na at ang lumalabas diyan sa party ng second district, maglalaban diyan bilang congressman ay sino bang lumilitaw na pangalan diyan? Si PA Hubert Dolor. Isa sa lumilitaw yung pangalan na bilang lalabang congressman diyan. Siyempre kasama yung incumbent si dating governor at ngayon congressman Alfonso Umali. Na nakapwesto ngayon. At itong nababalita rin itong ating kasalukuyang vice governor EJ Falcon na lalaban bilang congressman diyan sa second district. At diyan sa bayan naman ng Bungabon, syempre ang lalaban naman niya, tapos niya yata ang term niya ni Mayor Malaluan diyan. Ang nababalita diyan yung anak. At ang vice mayor diyan ay si Lito Camo, yung kasalukuyang bukal ngayon. Yun pa lang yung alam natin diyan sa second district. Ngayon sa governor merong lumitaw may nabasa ako kanina meron yatang susubok kay Governor Bons Dolor. Itong mayor ng Pola, itong matapang itong babae na ito, talagang madiskarte din ito Ito yung kumbaga ang dami ding ginawang paraan ito para lang makasurvive doon sa kanilang oil spill. At isa ito doon sa matapang na nagdemanda doon sa may-ari ng barko na may gawa ng oil spill itong si Mayor Ina Alegre. Ito yung nababalitang mag-gobernador. Oo, medyo tingin ko medyo may laban ito. Kilala rin ito at kilala na rin ito sa Pola. Kita niyo naman ang Pola ngayon. Medyo maganda rin yung improvement ng Pola pamula nung siya nanungkulan diyan sa Pola. At syempre, talagang pinaglalaban niya yung kanyang mga constituent diyan, napatunayan niyan do sa oil spill. Talagang nilaban niya yung mga taga Pola. At yan ay nababalita na i-challenge si Governor Bons Dolor. Sa Calapan City, siyempre yung ating incumbent mayor si Mayor Malu Murillo, ang ating incumbent wala pang deklarasyon kung sino mga lalaban diyan. Meron tayong naaamoy
itong ating dating congressman at dating mayor ng Calapan City, itong si kung tawagin ni Action Man, Mayor Doyle Leachon. At syempre yung vice mayor siguro niya ay yung kasalukuyang nakaupo ngayon, Vice Mayor Bim Ignacio. At ang majority yata ng konsel ay nasa kanila. Isa lang yata po doon sa panig ni Mayor kasalukuyang Mayor Malu Murillo. Mukhang si Jel Magsusi lang po ang isa doon sa natira sa sa konsehal. Nakaalyado ni Mayor Malu Murillo at majority po ay nasa sumama po kay Vice Mayor Bim Ignacio. Pero si Vice Mayor Bim Ignacio naman po ay mukhang nagdeklara na hindi naman siya tatakbo ng mayor at hanggang vice lang siya. Tatapusin niya yung termino niya bilang Vice Mayor. At ang nababalita nga po, bagamat wala tayong direktang nakukuha impormasyon ay itong dating Mayor Doyle Leachon at naging congressman din Oy, nalimutan ko nga pala. Si Vice Governor Jojo Perez nga pala ay isa rin niya sa tatakbo bilang Vice Governor. Ito may karanasan din talagang matagal din ito naging Vice Mayor, naging Vice Governor din ito. At hindi rin matatawaran yung kakayanan nito pagdating sa serbisyo publiko. Yung pang-isa, yung bago, yung mahilig magpa-concert at pilantropo, yung sasabing mahilig din tumulong sa ating mga kababayan, itong si Mr. Orbin Rabino, na mukhang nagdeklara na Vice Governor din yung laban niya. So madami yan mamimili kayo. Hindi pa sigurado yan. Baka mamaya magbago pa ang isip niya ni Vice Governor EJ Falcon. Siguro kung may mga negosyasyon mangyayari, baka mabago pa yung pagtakbo niya sa Congress. Ay, batiin ko lang yung mga nakikinig sa atin. Si Mark Anthony Sanchez Mayo. Mainit na tanghali po. Si Madam Hansi Mayoralgo nakikinig din sa ating programa. At siyempre si Tol Ramon Año Nuevo. Fake news daw yung sabi natin. Fake news daw yung kay Ina Alegre. Pero tingnan natin may nabasa tayo At mukhang ito may mga kausap din abangan natin yung lalabas na balita. Kung fake news nga yung kay Mayora Ina Alegre na mukhang i-challenge tong si Vice Governor Vice Governor si Governor Bons Dolor wala. Oo. At binabati ko ang taga Bansod na nagdiwang nung isang linggo yung tatay ni Digna Lakdaw si Mr. Bitoy Lakdaw. Diwang ng ilang ba taon? 81 years old. Nung isang linggo. Hindi tayo nakapag-programa ng isang linggo kaya ngayon binabati natin. Siyempre pati yung kapatid niya na si Teresa Lakdaw ay binabati natin ng isang happy birthday. Kasama na rin diyan si Digna Lakdaw, taga Bansod. Mga listener natin. Parinig po natin yung isang video ni Congressman Arnald Panaliga na kung saan nasa Barangay Malbar po siya sa bayan ng Nauhan. Makikita po natin dito yung mga project niya, yung sinasabi natin protection dike. Buti pa itong kay Congressman Arnald Panaliga talagang ongoing yung project. Hindi natin alam kung yung sa provincial government yung river restoration nila ay nagsisimula na. Mamaya tag-ulan na. Sige, pakinggan po natin. Nasa Barangay Malbar po si Congressman Arnald Panaligan nung panahon na yan. Ngayon sa Barangay Malbar, sa bayan ng Nauhan. Isa ito sa pinakamalayong barangay sa bayan ng Nauhan. At kung ititingan, literally, ito ay nasa paanan ng bundok. Nakikita nyo sa ating likod, ay may bundok na malaki. Ito naman ang ilog ng Bagto River. Isa rin itong malaking ilog, nagmumula sa bundok, at ito ay dire-diretso pababa
at tatagpo ito sa Bukayaw River sa lungsod ng Calapan. Kaya isa ito sa mga malaking ilog dito sa lugar na ito. Makikita ninyo sa likod natin yung natapos na protection dike, no? Flood control project ng pamahalaan. Yan ay pinondohan ng ating pamahalaan, pinondohan ng Kongreso at isinama sa 2023 national budget. Pansinin nyo na itong lugar namang ito ay hindi pa tapos, ano? Hindi sundo yung protection dike, kaya itutuloy naman yan. Itutuloy yung natapos na protection dike na yan sa dulo, papunta dito para maisara ang ilog. At sa side naman na ito ng Malvar, itong lugar na ito kailangan lagyan din ng protection dike para hindi rin naman bahain itong lugar na ito ng Malvar. Kaya yung parehong pampang ng Bagto River, yung side ng Arangin at side ng Malvar ay parehong lalagyan ng flood control ng river protection dike. At yan ay isasama sa mga susunod na pondo ng national government. Ayos sa video, kung mapapanood nyo po yung video, talagang doon sa isang liblib na lugar ay talagang abot si Congressman Arnan Panaligan. Parte ng Bagto po ito. Ito po yung Bagto River na sinasabi niya. Pag umawas po ito, talagang malakas ang ulan, ay isa po yan sa pinagmumula ng baha at abot po yan tubig yan dito sa Calapan. At napakaganda po ng proyektong pinatutupad diyan sa nakita natin yung protection dike na ginagawa diyan. Malaking tulong po 'yon sa ating mga kababayan, hindi lang po sa Calapan, kundi po doon sa mga malalapit na lugar diyan sa parte ng Nauhan. Yung may mga palayan po, may mga pananim. Alam niyo naman pagka talagang umaawas yung tubig diyan sa river, sa Bagto River na 'yan, talagang marami pong nasisirang palayan, gulayan at saka yung mga kabuhayan po ng ating mga kababayan diyan. At nakakaawa po, kaunting ulan lang po talagang makikita nyo kung paano bumaha diyan sa parte ng Nauhan. Yun po sinasabi natin, talagang mga dapat i-prioridad na mga proyekto ng ating gobyerno. Yun talagang alam nating makakatulong doon sa nakakaapekto sa ating mga kababayan. At yan ay malaking tulong. Hindi lang diyan. Nakikita nyo naman pag bumabaha, di ba? Konting ulan lang diyan sa parte ng Nauhan. Nakakapagtaka, baha na agad. Salamat at pasalamat tayo kay Congressman Arnan Panaligan at natutukan yan at nabigyan ng pansin nilalagyan na utay-utay ng protection dike yung ating ilog. At maganda po yung protection dike kasi yan po yung pangharang doon sa mga aawas na tubig. Hindi po pagmumula ng tabag katulad nung kasi yung sinasabi nating river restoration, yung kukunin niya mga buhangin, pag hindi po talaga pinag-aralan ng husto yan, maaari pong tumabag lamang yung pampang nung kailugan. Ito po ay talagang ang nakalagay dito ay mga konkreto na. So mahihirapan na pong tumabag at mahihirapan na rin pong lumampas yung tubig. Sana tuloy-tuloy po yung programa na yan diyan po sa parte ng Bagto River. Bagto River na yan, yung Arangin kasama na diyan. Siguro tutuwa yung ating mga kababayan diyan. Okay, may message si paring Ronald Bula. Tinatanong yung aking partner kung nasa San Juan pa daw. Ang alam ko yung partner ko pauwi na ngayon hinahanap ka kahapon. Hindi naman daw siya makalabas. At muli po natapos po yung programa natin. Edi makita-kita po tayo sa Lunes uli. Baka magkasama na po kami ng aking partner. Matagal din po tayong nawala sa ere dahil may mga inayos po tayong problema. Muli po, Sandy Soriano, ang inyong nakasama.